Ayan mga kalagalag sa mapagpalang araw sa inyo lahat dyan. Siya nga pala, yun. Gagawa na kami ng ano, yung babalutin na namin ng fiber mat tong ano, yung bangka ko. Yung gagamitin namin sa pag-adventure. Ayun, nabatan niyo yung ano, yung pagbalot namin ng fiber mat dito sa bangka ko. Ito nga pala siya. Yun, natakpan na namin yung mga butas-butas na ano, yung mga siwang-siwang. Yung grabing taba mga kalagalag ng pinagdaanan ng lutos. Yung lutos ng mga kalagalag yung bumubutas ng ano, nung baon. Kaya yung mga may mga bangka dyan mga kalagalag na hindi na o parang hindi nyo na kayang remedyohan, ganito ang gawin nyo. Ayun, panoorin nyo lang to mga kalagalag hanggang sa matapos. Ayan mga kalagalag, kung nakikita nyo yung ano ng bangka ko, yung pinakabaol ng bangka ko, halos hindi na mariremedyohan. Ayan siya. Pero gagawin natin ng paraan to. Biyak-biyak na yung mga sikil niya. Saka hindi na talaga ang tama niya. Ayan siya. Babalutin natin niya mga kalagalag ng epoxy na mayroon fiber mat. Kung ano yung nandito sa kabila, siya rin yung ano, yung nandito sa kabila mga kalagalag. Dahil gawa ng guwang-guwang na rin talaga yan. Malalalim yung ano niya, yung pinaka biyak-biyak. Saka yung pinagkainan ng lutos. Comment lang kayo dyan sa vlog ko kung paano gawin to at ano, may tuturo ko sa inyo para malagay pa sa ayos yung mga bangka nyo dyan o sa lahat ng may mga bangka ng mga viewers ko. Ganito lang ang gawin nyo. Ayan mga kalagalag, bago natin balutin ng fiber mat na may epoxy yung baol ng bangka, magkano muna tayo ng ano, ng epoxy na may kusot. Ay siya mga kalagalag. Kailangan medyo malapot siya para hindi tumulo or malaglag man yung epoxy mga kalagalag. Doon yan ilalagay sa may butas na ano, yung hindi na mareremedyohan. Ayan mga kalagalag, nakapagkano na kami ng ano, ng epoxy may kusot. Bakit tayo? Ganyan na. Dapat mo lang daw sa ganyan. Okay. Ito natin yan ilalagay sa mga ano, sa may mga siwang-siwang. Ayan siya. Uy. Huwag mong magalaw tayo. Yung may mga bangka dyan mga kalagalag, yung mga viewers ko may mga bangka, ano, ganito ang gawin nyo para kung sasakali magkakababaran yung bangka, may laban siya. Kasi dito sa amin mga kalagalag, ano, babara na rin ang bangka dito kasi wala na kami mabaran. Saka birang-bira na rin makapag-angat. Kaya kami umiisip ng paraan para ano, para tumagal pa yung bangka namin.
Ito mo na to eh. Ayun. Natawabunan na natin yung ano, yung mga biyak-biyak. Ayun siya mga kalagalaw. Pero meron pa rito. Meron pa siyang ano, titimpla pa kami. Pupunahan namin to yung mga pinagdadaanan ng tubig na yan. Ayan pa siya. Saka dito sa bay bandang huli. Eh, yung butas dito mga kalagalag natakpan na rin. Ayan mga kalagalag. Ayan na. Yung pupunuhan na natin mga kalagalag yung ano. Nagtimpla pa kami ng epoxy. May halong kusot. Pupunuhan na namin yung ano, yung pinaka-guwang-guwang niya. Para sa pagbalot ng fiber mat, maayos na. O yan, sa may mga bangka dyan, mga kalagalag, ganito rin ang gawin nyo. Kung wala na kayong mataasan at ano, yung babara na yung bangka nyo, mas maigi yung ganito. Fiber mat, fiberglass sana mga kalagalag, kaso nga lang, nakakasama sa kalusugan nyo. Ganun yung ginawa ko no, sa isang bangka ko, fiber ko. Pero mas maganda yung kapit ng epoxy sa fiber kasi minsan napapabara yung bangka mo, yung natagal sa nabarahan na katulad nung dito sa amin, bumibitaw. Kaya mas maganda epoxy. Kung hindi nyo natatanda mga kalagalag, itong bangka ko, simula nang nabili ko to, may pinanggalingan ng may-ari ito. Kaya second hands ko na lang nabili to. Pero binalot ko siya ng lambat na may epoxy. At tumagal pa ng 8 taon. O yun, nagamit pa namin ng 8 taon to. Ngayon uli, panibagong pamamaraan naman. Pagbalot naman ng ano, ng fiber mat naman ang gagawin ko. Baka sakaling mas tatagal pa din yung ano, yung bangka. Kasi yung lambat na ginagamit namin, medyo malaki yung siwang. Tumatagos din yung lutos, kaya yun ang nangyari, yun nagkaroon pa ng butas yung bangka ko, yung ilalim ng baon niya. Kaya ito naman, babalutin naman natin ang fiber mat gamit ang epoxy. Ayan mga kalagalag, ito nga pala yung fiber mat na binili ko sa online. Nagagamitin namin dito sa bawal ng bangka ko. Saka yung epoxy reducer. Ito kailangan nyo ito mga kalagalag dahil ito ang ginagamit sa ano, sa pagtunaw nitong fiber mat. Pagka napahira na ng epoxy itong ano, itong bawal nyo. Ayan mga kalagalag, ano, first coating pa lang to. Naglagay muna kami rito ng pusot na may ano, na may epoxy. Saka yung iba, yung medyo hindi na malalalim yung pagkakabiyak ng bangka niya, hindi na muna namin nilagyan ng epoxy. Saka ano, para kumapit pa yung ano, epoxy rito sa ano, sa pinakabaon niya. Ayan mga kalagalag, yung ano, yung kailangan, yung kung ano lang yung may biyak, yun lang ang lalagyan nyo muna ng epoxy. Yan, kung nakikita nyo yung unang vlog, nung umpisa ng vlog ko, yun, biyak-biyak pa to. Saka yan, medyo maayos na siya. Saka namin babalutin ng ano yan, ng fiber mat na may epoxy mga kalagalag. Ayun. Bago nga pala kayo maglagay ng epoxy sa baol, sukatan nyo muna yung ano ng fiber. Yung kung ano yung paglalapatan niya mga kalagalag ng ano, fiber. O yun siya. Ito mga kalagalag, yung wala pa siyang epoxy. Yan ang pag-aanuhan namin ng ano. Kailangan mga kalagalag, yung pag-aanuhan nyo lang ng fiber mat ang susukatan nyo.
Ayun, doon naman sa kabila. Ayan mga kalagalag, naipalapat na namin yung ano, yung fiber mat dyan sa kabilang sikil ng baon. Siya nga pala, ang gawin niya mga kalagalag, kung kayo ay nag-iisa lang at wala kayong mga kasama o dalawa lang kayo, o di kaya dadalawa lang yung gamit yung paleta, padikitin nyo muna yung ano, yung fiber mat niya sa pinakasikil ng baon para ano, para hindi kayo mahirapan. Ay siya mga kalagalag, yung ginawa ko yan, maigi yan sa nagsosolo lang o kaya isa lang ang gamit yung paleta. Ayun siya. Ayun, yung anak ko nagtitimpla pa ng epoxy para maipahid pa dyan sa pinakabaon yan mga kalagalag. Para mapuna na yan. At isasaklob na tong ano, pag natapos, sasaklob namin yan dyan mga kalagalag sa ibabaw ng baon, yung pinaka fiber mat na yan. Ayun siya. Medyo matagalan talagang ano, proseso ng paggagawa niyan. At talagang ano, kailangan lang ng konting tiis. Ayun mga kalagalag, pupunan na nga pala namin ng ano, ng epoxy. Pupunan na namin ng ano, ng epoxy yung pinakabaon niyan para mailapat na yung fiber mat. Ayun siya mga kalagalag, panuorin nyo lang mabuti yan. Para makita nyo kung paano gawin. At gawin nyo rin sa bangka nyo. Ayun siya. Siya nga pala mga kalagalag, yung kung kayo may sirang bangka o parang hindi nyo na kayang reparin ang baol at saka ano, saka marami ng guwang. Ayan. Pinakita ko sa inyo yan para mapakinabangan nyo pa yung ano, yung bangka nyo. Makapaghanap buhay pa ng matagal. Ayun siya. Ayan mga kalagalag, napuna na natin ng ano, na-epoxy yung baon ng bangka ko dyan. Yan, palalapatin na natin mga kalagalag yung ano, yung fiber mat niya sa baon na yan. Tiis lang talaga, saka matagal na proseso ang paggagawa niyan. Ayan siya mga kalagalag. Sa lahat ng mga bangka dyan mga kalagalag, yung hindi na yung hindi na pahalos mapakinabangan yung bangka nyo, yan ang gawin nyo. Ayan siya. Yan, pagkatapos niya mga kalagalag, ipapahid natin dyan yung ano, epoxy reducer. Yan, ini-extra pa yung ano, yung pinaka fiber mat para lumapat ng mahigit dyan sa pinakabaon ng bangka o yung pinaglagyan ng epoxy. Ayan mga kalagalag, nailipalapat na nga pala namin dyan yung ano, yung fiber mat sa ibabaw ng baon ng bangka ko. Ayan, lalagyan na namin yan ng ano, ng epoxy reducer. Yan, pinapahiran na namin yan mga kalagalag. Siya nga pala, yung may mga bangka dyan na halos parang hindi nyo na mapakinabangan or marami na siyang butas. Gawin nyo, lagyan nyo muna siya ng ano, ng epoxy may kusot, yung may mga butas mga kalagalag para matabunan yung pinakabutas niya, saka nyo masilyahin at lagyan nyo siya ng fiber mat. Ayan, ganyan ang gawin nyo. At pahiran nyo ng ano, ng epoxy reducer para mawala yung pinakatulo ng baol niya. Ayan siya mga kalagalag. Siya nga pala, pagkatapos yung pahiran ng ano, ng epoxy reducer, sasandirin pa yan mga kalagalag para
kuminis yung pinaka bako-bako na pinagdaanan ng mat. Ayan siya. Tignan nyo mabuti yung paggagawa para matutunan nyo lahat ng mga proseso ng paggagawa niyan, mga kalagalag. Ayan mga kalagalag, yan ang kinalabasan niya. Natapos na yung pagpahid namin diyan ng reducer sa ibabaw ng baul. Kung nakikita nyo, yan, parang kumapit na siya, kumapit na yung pinaka-epoxy at nang ibabaw niya sa ibabaw ng mat. Ayan na ang pinaka yung kinalabasan niya. Siya nga pala, yung mga panabi niya na medyo may baku-baku pa, pagkatapos niyan, o mamasilyahan namin yan, bago namin masilyahan mga kalagalag, papahiran pa yan ng usot. Ayun siya. Kailangan lang pahiran nyo lang siya ng pahiran ng reducer hanggang sa umibabaw yung epoxy niya at lumapit yung fiber mat niya sa pinakaibabaw ng baol. Siya nga pala, yung banda roon, lalagyan din namin yan. Kung ano man yung gagawin namin dito, ganun din ang gagawin namin dyan sa sa pinakadulo. Hanggang sa matapos. Abatan nyo yan hanggang sa matapos siya mga kalagalag, kasi malaking bagay sa may mga bangka na. Ayan mga kalagalag, na tapos na yung paglagay ko ng mat dito sa ibabaw ng bawol ng bangka ko. Ayun siya. Medyo maayos-ayos na yung niya, yung pagkakalapat niya. Baka mamaya or bukas mga kalagalag, baka mapatungan ko na to ng masilya dahil siya matigas na. Ayun siya. Pakikinisin na lang natin niya mga kalagalag. Kaya abatan niyo yung pagmamasilya ko nito para makita niyo ng buong buo. O yun nga pala, hindi ko nga pala naisama to sa video, yun lang huli. Kung man, ganun din ang gagawin nyo sa pagpapalapad dito. Kung ano may nakita nyo roon, yung dito, yun, ganun din ang gawin nyo. Ayun mga kalagalag, ito na yung karugtong ng yung vlog ko kahapon. Siya nga pala, bago nyo kayo magpatong ng epoxy o yung papalitahan nyo, yung mamasilyahan nyo na yung pinagbalutan ng fiber mat, sandirin nyo muna para makinis yung pagdadaanan niya. Saka maganda ang makalalabasan ng bangka nyo. Ayan siya mga kalagalag. Kaya nga siya nga pala, sinasander ko na to. Ayan siya. Batan nyo yung pagsander ko dito mga kalagalag. Yan mga kalagalag, eto na yung pinakabaon ng bangka ko. Kung nakikita nyo, wala na yung mga bitak-bitak niya. Yan siya, nasander ko na rin siya. Yung mga siwang-siwang dito saka pinagkainan ng luto, ayun, kuminis na siya. Gagawin naman natin ito, magkakano tayo ng epoxy. At yun ang gagamitin natin pang masilya dito sa pinaka ilalim ng baol o yung pinaka baol talaga ng bangka ko mga kalagalag. Ayun siya. Finish na yan pagsasander ko kanina. At mas maganda mga kalagalag yung masasander nyo para mapantay yung mga pagmamasilyahan nyo, para makinis yung pagkakamasilya ng bangka nyo. Ayan siya mga kalagalag. Ito nga pala yung mga nasander ko na. Ayan siya.
Yung pinagdaanan na to mga kalagalag o yung may siwang-siwang man na hindi na kayang daanan ng sander, ah pwede nyo lagyan siya ng kusot para pumantay siya sa kanyo patungan uli ng mga may pintura ng masilya. Ayun nga pala, kung ano nga pala yung kulay ng bangka nyo dyan, ganun din ang ititimpla yung epoxy. Epoxy yung kulay ng pintura para nababagay sa kanya yung kung sakali mang pipinturahan nyo, kung matuklap man yung pintura nyo, mga ordinaryong pintura, pag natuklap siya, hindi gaanong mahalata yung kulay. Pero kung epoxy paint naman yung gagamitin nyo, kahit na hindi nyo nagamitan ng kahit na anong kulay yung gamitin yung pintura na gagamitin nyo sa pangmasilya. Ayun siya mga kalagalag. Mamaya konti, mamamasilyahan ko na to. Ay papakita ko ng buong buo sa inyo yung pagkakagayari nito. Para sa lahat ng mga manonood or may mga bangka man dyan, gendo na ang gawin nyo. Nakapagpatibay pa ng bangka, higit doon, higit sa lahat mga kalagalag, tumitibay pa siya sa babaran. Ayun, mamaya mga kalagalag, abatan nyo yung yung pagmamasilya ng bangka para makita nyo kung makinis yung pagkakabanat ko nito. Ayun mga kalagalag, nakapagmasilya na nga pala ako. Ayun sinasabi ko sa inyo kahapon na kung ano man yung kulay na nang ihahalo yung pintura sa epoxy. Ito siya mga kalagalag. Ito pala nga napahirang ko yung side na to. Dito sa bandang huli, mamaya konti kasi magtitimpla ko. Ayun nga pala, bumili pa ako kahapon ng ng dalawang bali isang pares mga kalagalag. Saka pinturang kulay pula, International Red. Siya nga pala, ayun na nga. Yung ipapakita ko sa inyo kahapon na minamasilyahan ko na. Ayan siya mga kalagalag. Halos wala ka na makikita mga bakas ng yung mga biyak dyan mga kalagalag sa bangka ko. Siya nga pala, pagkatapos ito, yun, nabatan nyo mamaya. Baka hanggang mamaya na lang to. Saka sabay tatawag ko na, sabay pintura na ito mga kalagalag. Ayan siya. Ayan mga kalagalag. Nagkaroon na ulit ako ng panibagong siya nga pala, ayan nga pala yung nahalo dyan. Haluan natin ng pintura yung yung epoxy para tumugma doon sa kulay na ipinahid ko. Ayan siya. Ganito lang yan mga kalagalag. Kung ano man yung kulay ng bangka nyo para kung sakali mang matiklap yung ipapahid yung pintura, ayan nyo, itugma nyo sa kulay. Ayan siya. Kasi dito sa amin mga kalagalag, ang kulay ng mga bangka dito halos karamihan pula. Kaya kung ano man yung kulay ng pinturang ginagamit namin sa bangka namin, yun na rin ang inahalo namin sa epoxy para hindi naliligaw kung sakali mang matuklap. O yan, mamaya abatan nyo uli yung pagpahid ko. Ay mga kalagalag, pahira na uli natin to. Kasi dito mga kalaglag sa amin, kung sino man yung mga may-ari ng bangka, yung karamihan dito magagawa ng bangka. Katulad ko. Yung yung bangka namin, kami na rin ang gumagawa para nakakatipid kami sa sa ibabayad namin sa panday or sa mga magmamasilya ng bangka.
Siya nga pala mga kalagalag, pang 3 days ko na to ngayon. Kasi hindi naman makukuha sa isang sa isang araw yung pagpapahid o paggagawa ng bangka o yung pagbabalot ng masilya. Yung pagbabalot ng fiber mat daw sa pinakaibabaw ng baon. Ayun. Maliban lang mga kalagalag kung may katulong ka, ayun, medyo napapaaga yung pagtapos nung bangka na ginagawa. Hindi katulad ko nung unang araw, dalawa lang kami ng anak ko. Isang araw lang siya tumulong sa akin. Kahapon sa ngayon, yun ako na lang mag-isa. Ayun, mamaya ipapakita ko sa inyo pag natapos to kung gaano kalinis o yung pagkakapahid ko ng masilya. Yun. Maya pakita ko na lang sa inyo. Update ko na lang kayo. Ayan na mga kalagalag, na tapos ko na yung pagmamasilya ng bangka ko. Ayan na siya. Yung sa bandang baba na ito mga kalagalag, okay na yan. Lilihahin na lang yan at yung pakikinisin na lang. Wala nang problema ito mga kalagalag, pantay naman ang pagkakaano niya. Pinantay ko na lang din niya sa ng epoxy sa minasilya ko. Yan, okay na yan mga kalagalag. Sa lahat ng may mga bangka dyan, ganito lang ang gawin nyo. Sa lahat ng mga viewers ko na may mga bangka, at sana may share nyo rin to para yun namang mga may-ari ng bangka na halos wala na silang magawa doon sa bangka nila o patapon na pwede pa naman gawa ng paraan. Ito, ganito ang gawin nyo mga kalagalag. Ayan na siya. Sa susunod na vlog, ipapakita ko naman sa inyo yung pagbuo na nito, yung pagtihaya hanggang sa paglaot na, hanggang sa sa panibagong paglalayag namin sa karagatan. Ayun, kita-kita ulit tayo sa mga susunod kong mga video mga kalagalag.